Interesting na usapan. Hindi heavy! Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy. 1278 AM. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, gagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy. 1278 AM. Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo. Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga. Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga-scam. Sus, sino naman magpapaloko sa ganyan? Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad. Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso. Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online. Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan. Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center. Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy. 1278 AM. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy! Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy. 1278 AM.
Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papit. Masayang pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw sa lahat ng aming tagapakinig. Welcome sa ating 9th episode ngayong November 18, 2025. Ito si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Last episode, ang ating tinalakay ay tungkol sa USAID-CSAM at ang tumataas sa paglaganap ng online na pagsasamantala at pagpaubuso sa mga bata. Lubhang nakakalungkot dahil sa paglago sana ng ating teknolohiya ay may kaakibat na komplikasyon kung saan nagiging biktima madalas ay ang ating mga bata. Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga kalalakihan at ang kanilang papel sa pagpaplano ng pamilya, mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon. Mga testimonya at kwento ng ating mga katropa ang ating ibabahagi ngayong araw sa paggunita natin ng International Men's Day. At bukas na po yan, November 19, 2025, na may temang Supporting Men and Boys. Ang ating panauhin ay ang Section Chief ng Resource Generation and Programming Section under the Planning, Monitoring and Evaluation Division ng CPD, ang miyembro ng Gender and Development Resource Pool, Licensed Environmental Planner, Licensed Teacher, Licensed Nurse, ang dami po niyang licenses. At walang iba, let's welcome here on studio Mr. Philip Amiel Lopez upang pag-usapan ang katropa. Masayang pamilya! Matutunghayan din natin ang tungkol sa family planning method para sa kalalakihan, ang no-scalpel vasectomy o NSV. Bukod pa dito, mapapanood din natin ang ilan sa ating mga mahal na local chief executives sa kanilang pagbigay ng suporta sa kalalakihang tapat, sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa. Ang katropa ay programa ng Commission on Population and Development kung saan hinihikayat natin ang mga lalaki, individual, asawa at anak sa kanilang malaking papel sa pagpaplano ng pamilya tungkol sa kanilang pag-unlad. Ito ay dahilan rin upang lalo sila maging responsabling individual para sa ikaunlad ng sarili, ng pamilya at ng komunidad. Bakit nga ba ang mga kalalakihan? Sapagkat sa posisyong taglay nila, bilang ama, leader, anak, malaki magagawa nila bilang katuwang ng mga kababaihan upang maisulong natin ang kalusugan at kaunlaran ng pamilya. So mahigit 1 milyon ng kalalakihan ang kabilang sa katropa at patuloy ang ating ahensya na paramihan, pa rin sila. Dahil dyan at sa punto munang ito, ating mga katropa at ating mga tagapakinig at tagapanood, alamin muna natin ang ating CPD. Let us meet the new us, ang ating ahensya, ang Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad o Commission on Population and Development, ang dating Popcom. Panoorin natin to at ating pakinggan. Ang Commission on Population o POPCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisiya at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakaraang taon,
Opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD. Ito'y bilang tugon sa mas malawak nitong mandato sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang vision ng CPD ay maging lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Ang mission naman nito ay to strengthen institutional capacities to formulate, coordinate, and implement integrated population and development strategies, policies, and programs based on socioeconomic and demographic data, information, and knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. At mula sa kapanganakan hanggang sa malusog na pagtanda, sa syudad Kanayunan ay may nakahandang programa ang ating Commission on Population and Development sa bawat pamilya. At binabati po natin ang ating mga avid viewers and listeners, Sean Kyle Flores mula Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Kuya Jean, hello! And Marie, Anton, Masayang Pamilya, Kalapan, RD Odette is with us at ang Komisyon sa Populasyong at Pagpapaunlad, Gitnang Luzon at mula sa Bustos. Marami pong salamat. At ngayon, bilang pasasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay. At dahil gusto rin namin, kayo ay maging panalo, narito ang aming Popbeat Question of the Day. Ano ang pinagdiriwang natin tuwing November 19 o bukas na yan? Ang unang may tamang sagot ay mananalo ng worth 200 pesos na load. Kaya huwag palampasin. I-type lamang ang tamang sagot sa ating comment section. Mamaya abangan, meron pa tayong pangalawang question of the day. Winners will be announced sa aming Facebook page. Alright, tignan na nga natin ang ating question later. At sa ngayon, ating panuurin muna ang ilan sa ating mga local chief executives sa kanilang pagbibigay suporta sa ating katropa. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ang responsableng pagpapamilya ay yung pagpapamilya na nabibigyan natin ng pagmamahal ng ating pamilya. Responsable tayo. Ginagawa natin lahat ng mga kaya natin para makasiguro na mga pamilya natin ay maayos, safe, at pinakamahalaga sa lahat ay nabibigyan natin sila ng tamang pansin. Ang isang tunay na lalaki ay responsable bilang asawa, responsable bilang anak, responsable bilang isang ama. Napakalaki ng responsibilidad ng mga kalalakihan natin. Kung dati ang iniisip lang dapat ang lalaki ay macho, dapat daw lalaki ay nagtatrabaho, nagpro-provide para sa pamilya. Wala naman masama doon, pero kailangan tandaan din natin na yung pagiging responsable, lalo na sa yung pag-uusapan natin ngayon, yung sa pagkakaroon ng mga anak, dapat laging nag-uusap ni Mrs.
Hindi lang yung sige lang ng sige, pero dapat meron din yung tamang family planning na hindi lang kung ano sabihin ni Mister, kundi kung ano rin yung gusto ni Mrs. Iniisip din natin yung buhay, yung career hindi ko masabi ang ating asawa, wala pa pala akong asawa. Pero ni Mrs. para sa mga Mister. Siguro ang isang challenge para sa mga kalalakihin natin ay yung traditional na mindset. Minsan nagiging sagabal yung mindset na dapat machong-macho ako. Ayoko pag-usapan yung mga bagay katulad ng family planning. Dapat kung ano sabihin ko, ako lang masusunod. Pero sa panahon ngayon, hindi na pwede yun. Kasama sa responsableng pagpapamilya, yung tamang pagtrato sa ating pamilya, lalo na sa asawa. Una dapat educated ang ating mga kalalakihan. Inaalam din natin ano ba yung mga means of family planning, ano ba yung mga pwede natin gawin. Inaalam din natin ano ba yung kakayahan ko bilang isang nagtatrabaho para mag-provide para sa pamilya ko. Ano bang kaya ni Mrs. Yung kalusugan ni Mrs. dapat iniisip rin. So, importante na inaalam natin ang mga bagay na ito bago magplano. Ako ay katropa, sumusuporta sa pagpaplano ng pamilya. Sali na, maging katropa. Sali na, maging katropa! At sa ngayon, bago natin ipagpatuloy ang ating programa, heto na ang aming Pop Beat Question of the Day number 2. Ano ang tema ng International Men's Day ngayong taon? Ang winners po natin ay i-announce natin sa ating Facebook page at CPD Philippines. Alright, or CPD Phils. At this point, we will be joined live here sa studio, Mr. Philip Amiel Lopez, Planning Officer 3 ng aming Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Magandang hapon at masayang pamilya sa'yo, Philip. Masayang pamilya, Miss Mai. Ayan. Maraming salamat sa time na binigay mo sa amin. So, unang tanong, paano mo ba ilalarawan ang konsepto ng machismo sa ating lipunan sa ngayon? Well, Miss Mike, currently kasi, although may mga changes na tayo nakikita, no, pero nananatili pa rin yung pananaw tungkol sa pagiging lalaki at even sa pagiging babae dito sa Pilipinas. Yung mga traditional na pananaw na hindi pa rin tutuluyang nawawala, no. Pag pumunta ka sa community, meron pa rin mga paniniwala na yung mga kalalakihan minsan, no, dapat sila yung nasusunod. Yung mga kalalakihan, sila dapat yung pangunahing nagdidesisyon. At kung titingnan mo nga yung kultura natin, no, yung pagtingin na ang lalaki ang haligi, pundasyon, no, ang babae ay ilaw. Diyan pa lang makikita mo na yung leaning natin towards dun sa mga roles, mga gampanin, responsibilidad na meron ang lalaki at babae sa ating lipunan. Though, sinabi ko nga kanina na may pagbabago na naman tayong na-observe, no. So, sa ano bang sitwasyon lumalabas yung kultura natin sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kalalakihan? Kung titingnan mo, kahit doon sa distribution ng gawain sa loob ng tahanan, no? Ano ba yung mga gawain ginagawa ng lalaki? Ano ba yung mga gawain ginagawa ng babae? Halimbawa, sino ba ang inaasahan natin sa paglalaba? Sino ba ang inaasahan natin sa pagluluto? Pagdating sa pag-aaral ng mga anak, sino ba ang naghahatid sa eskwela? Sino ba ang nag-aasikaso ng kanilang mga assignments, no? Sa hanap buhay, sino ba ang gumaganap nito? So, pag tiningnan natin at inanalisa natin ang mga bagay na ito, karaniwan, yung mga traditional na ginagawa ng lalaki, sila pa rin yung nagpe-perform, sila pa rin yung inaasahang maghanap buhay. Yung mga babae, sila yung inaasahang gumawa ng gampaning bahay, no? So, hindi pa rin tuluyang nawawala itong mga gender expectations na ito doon sa ating mga tao sa komunidad. So, nabanggit mo nga yan. Tama yan. Kitang-kita natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Mga lalaki dapat daw hindi gumagawa ng gawaing bahay. No? So, nakikita naman natin na inaasahan talaga sa lipunan na ang lalaki ay isa daw tunay na lalaki. Ano ba ang konsepto ng isang tunay na lalaki, Philip? Well, yung tunay na lalaki, pag tiningnan mo yung ilang literatura, no?
may mga hindi sumasang-ayon sa konsepto ng tunay na lalaki o yung pagtag ng salitang tunay. Kasi nagki-create ito ng false dichotomy o yung pananaw na kung may tunay na lalaki, may hindi tunay na lalaki. So ngayon, kung ikaw ay may framing na ang tunay na lalaki, ito yung mga characteristics, at ikaw ay isang lalaki na hindi nag-subscribe sa mga characteristics na ito, dito ngayon papasok yung diskriminasyon. At tandaan natin, ang gender issue kasi hindi lang yan nangyayari sa mga babae. No? Lahat ay apektado ng gender issue. Kahit pa ikaw ay lalaki, ikaw ay babae, ikaw ay miyembro ng LGBTQ community, maaari kang maapektuhan ng gender issue. Kaya yung nakasanayan kasi natin na yung tunay na lalaki, no, may description tayo ng tunay na lalaki na dapat pag tunay kang lalaki, malakas, dapat ikaw yung sumusuporta sa pamilya, at dito nag-uumpisa yung problema, no? Kaya sana, no, pag sinabi natin ano ba ang karakteristik ng lalaki, no? Not necessarily tunay, o kasi wala naman talagang hindi tunay na lalaki, no? So yun. Ayun, maraming salamat, no? Nakikita natin yung binabanggit ni Philip, no? Yung mga mekanismo, no, ng isang tunay na lalaki. So, paano ba nakakaapekto ito tungkol sa family planning? At sa iyong palagay, may mga lalaki talagang tumatanggi mag-family planning. Ano ba yung paniniwalang itong nakakaapekto sa kanilang pagkalalaki? Anong masasabi mo rito, Philip? Pag pumunta ka sa community at nakipag-usap ka sa mga tao, no, apektado pa rin tayo talaga ng kultura natin, Miss Mai. Kasi alam naman natin, no, na naapektuhan tayo nung lagi itong binabanggit ng ating PCW chair, no, yung ating history, no, nakaapekto yan sa pananaw natin kung paano yung paano tayo umaakto bilang lalaki at bilang babae. At dahil nga dito sa mga ito, no, yung pagdedesisyon ay karaniwang inaatang natin sa mga lalaki. So dahil dito, kahit sa usapin ng family planning, usapin ng reproductive health, usaping sexualidad, no, ang desisyon, no, dahil nga kalalakihan yung binigyan ng kapangyarihan ng ating history, ng ating kasaysayan, ng ating experience bilang Pilipino, no. So ito ay nadala natin hindi lang sa loob ng tahanan, hindi lang sa relasyon, kundi kahit sa intimate space, no, ng lalaki at babae. Wow, desisyon mula sa ating kasaysayan, no? So ano ba yung kailangan ba, no, na komunikasyon ng magpartner tungkol sa reproductive health issues, at paano ba nakakahadlang ating macho culture sa paghingi ng mga kalalakihan ng tulong at impormasyon tungkol sa kanilang reproductive health? Ano ba ang inyong advice at masasabi diyan, Philip? Pag sinabi kasi nating itong machismo, no, or yung even patriarchy, no, hindi natin to basta-basta mababago kung hindi natin babasagin or i-break yung divide ng lalaki at babae. Kaya nga ang promotion natin ay shared responsibility, no. Kanina dun sa video ni Mayor Vico, no, sinasabi wala namang masama talaga na maghanap buhay ang lalaki, no. But hindi dapat ito maging hadlang naman para sa mga kababaihan na pumasok doon sa tradisyonal na ginagawa ng lalaki and vice versa. For example, kung ang usapin natin halimbawa sa usapin ng pagpaplano ng pamilya, hindi lang dapat isang miyembro ng mag-asawa ang magsasabi kung ilan ang anak. Dapat ito ay pinag-uusapan, dapat ito ay matinding pinagpaplanuhan, no? And tatandaan din natin na una, ang babae ang nagbubuntis. True. No? Ano ang sinasabi natin pag nagbubuntis ang babae? Nasa hukay ang isang paa niya. Tama. Pag nagbubuntis at nanganganak. Actually, yan yung dapat nating i-instill, no, sa ating mga kalalakihan, na ang mga kababaihan, nalalagay siya sa delikado kapag siya ay nagbuntis. Kaya dapat unang-una, dapat nga siya ang tinatanong, ilan ba ang gusto mong anak? Tama. Kasi siya yung apektado ng pagbubuntis, no? At ito rin yung parte nung isinusulong natin, yung buzzword ngayon na reproductive agency, Miss Mai. Buzzword. I like that. Reproductive agency. Marami kang nasabing mga buzzword, no, Philip? So, gusto ko yung mga sinabi mong break the divide, the shared decision-making at reproductive agency ng mga kababaihan at ating kalalakihan. At paano naman nakakahadlang ito sa paghingi ng mga kalalakihan ng tulong at impormasyon tungkol sa reproductive health? Itong machismo na to. Itong divide na sinasabi mo, Philip. Katulad nga nung nabanggit ko kanina, no,
yung ating pananaw tungkol sa mga kalalakihan na ang lalaki dapat ay malakas. So, hindi dapat siya humihingi ng tulong. Kaya mapapansin mo, kapag pumunta tayo sa health center, mag-observe lang tayo dyan. Sino kadalasan nandyan? Mga babae. Kami, mga babae. Tama, mga babae. Pag mga welfare-related na services, sino kadalasan ang pumupunta? Babae din, no? Babae. Kasi, pag tinignan natin yung role ng lalaki at babae, kadalasan sa babae yan. So, yung paghingi ng tulong ay mas acceptable. No? Tinitingnan ng lipunan natin na mas acceptable sa mga babae kaysa sa lalaki. So, ngayon, kung ikaw ay lalaki, na parang nakikitang kabawasan, which is wrong, no? Hindi tama na nakikitang kabawasan na pag lumapit ka, humingi ka ng tulong at kadalasan, no, titiisin na lang kasi nga kailangan nating mag-subscribe dun sa pananaw na ang lalaki ay malakas, kaya ng lalaki, hindi niya kailangan humingi ng tulong, no? So ito yung mga pananaw na nakaka-apekto din dun sa health-seeking behavior ng ating mga kalalakihan at kung paano sila tumatanggap at nag-a-access ng serbisyo. Ayun. So, ating mga kalalakihan, no? Kayo dapat talaga ay humingi ng tulong. No? Dahil wala namang mawawala according sa ating panauhin ngayon. So, for now, let's take a break. Marami-rami pa tayong talakayin. Kasama si Mr. Philip Amiel Lopez. Panoorin muna natin ang isang mensahe mula sa Local Chief Executive ng San Juan, si Mayor Francis Zamora. Panoorin natin to at ating pakinggan. Nakasalalay sa kamay ng mga responsableng magulang ang ikabubuti ng isang pamilya tungo sa isang matatag na pamayanan. Sa akin ng isang responsableng pagpapamilya ay ang pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng iyong asawa, ng iyong mga anak. Pag ikaw ay magsimula ng isang pamilya, kinakailangan isipin mo yung kapakanan ng iyong magiging mga anak, ng iyong asawa. Kaya mo ba silang buhayan ng mabuti? Kaya mo ba silang pakainin? Kaya mo ba silang paaralin? Kaya mo ba sila bigyan ng magandang kinabukasan? Kinakailangan na pag tayo mga ama, iisipin natin ito. Ano ba ang magiging buhay ng ating mga anak? Kaya ba nating silang palakihin na maging maayos na mamamayan ng ating bansa? So para sa akin, ng isang tapat at responsableng ama at asawa ay yung iniisip ang kapakanan ng kanilang mga asawa at anak at iisipin yung overall development ng kanilang pamilya. Ang mga ama ay ang tinuturing na head of the family. Bilang mga head of the family, ikaw ang talagang magbibigay direksyon sa patutunguhan ng iyong pamilya. Ikaw ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanila. Ikaw dapat ang magtrabaho ng mabuti para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kailangan mapaaral mo ang iyong mga anak, mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Siguraduhin na sila ay nakakakain ng mabuti, siguraduhin na meron silang maayos na tahanan. At yan ang responsibilidad ng isang ama. At bilang asawa, siyempre kinakailangan na ikaw din ay magbibigay ng pagmamahal at pag-aruga sa iyong asawa. So ako, naniniwala na ang ama bilang padre di pamilya ay siyang magbibigay ng direksyon kung saan tutungo ang isang pamilya. Ang malaking balaki dyan ay pag mawala tayo sa pagbibigay ng prioridad sa ating pamilya. No? Maraming mga tukso sa paligid. No? Pag tayo ay magsimulang matukso at mawala ang ating pagbigay pansin sa ating pamilya, magiging problema yan. Kaya kailangan bilang isang responsableng at tapat na ama at asawa, huwag tayo magpapadala sa anumang tukso sa paligid natin. Sapagkat kung tayo ay mawawala
sa ating direksyon bilang isang tapat at responsableng ama at asawa, ang ating pamilya ang tatamaan. Sila ang maapektuhan. Isipin natin ang ating asawa at ating mga anak. Kung mahal natin sila, gagawin natin ang lahat upang mabigyan sila ng maayos at komportableng buhay. Gagawin natin ang lahat upang siguraduhin na meron silang maayos sa tahanan, na nakakain sila ng mabuti araw-araw, na meron silang maayos na edukasyon. Gagawin natin ang lahat upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung mahal natin ang ating asawa, kung mahal natin ang ating mga anak, isipin natin sila ang prioridad natin sa pang-araw-araw. Ako ay katropa, nag-aalaga at nagpaplano ng aking pamilya. Sali na, maging katropa! Sali na, maging katropa. Maraming salamat sa Local Chief Executive ng San Juan. At mamaya, abangan din natin ang Honorable Mayor Richard Gomez. I think nasa House of Rep na siya ngayon, no? Pero may interview tayo sa kanya tungkol sa katropa. Okay, so nagbabalik ang ating guest sa ngayon. Itutuloy na natin ang ating talakayan tungkol sa ating mga katropa. No? Ano ang mga paniniwala, Philip, o stereotypes tungkol sa pagiging lalaki ang nakakapigil sa paggamit ng family planning method at lalo na yung vasectomy at condom? Bakit nga ba hindi sila gumagamit nito? Bukod dun sa nabanggit natin kanina na mga traditional beliefs or paniniwala tungkol sa lalaki at babae, no? Nandyan din yung cultural beliefs and even yung mga myths, no, about sa paggamit ng contraceptive, no. May mga nagsasabi na nababawasan daw yung pagkalalaki, no, kapag gumamit ng mga ganito. And even nga sa babae, no, yung sa ligation, no, may mga nagsasabi, no, may mga nakausap tayo sa community na nag-iiba daw yung mood. So may mga false information na nakakaapekto dun sa paniniwala ng mga tao dun sa community sa paggamit ng contraception. So at ito ay nakakaapekto din dun sa pagpapalaganap natin ng advokasya natin tungkol dito. Ayun, so ating mga kalalakihan, no, hindi po nababawasan ang pagiging lalaki kapag tayo po ay nag-family planning. Ayun nga kay Philip kanina, no, kayo naman ang tumulong, no, sa ating pagpaplano ng pamilya. At gusto naming i-shout out ang mga nanunood mula sa Cabanatuan, mula sa Mimaropa. Hello, Ron. Nakita ko meron din tayo mula sa Puerto Princesa, Palawan. At hello din, no? Ito marami tayong mga nagsha-shoutout dito. Romel Jemuel Kael, hello from Mimaropa, no? And then Marites, hello Ruby. At maraming salamat din from CPD Dipolog. Ang daming nanunood, no? At kasama din natin ang mga taga Mandaluyong nanunood dito sa ating programa sa ngayon. At for now, let's take a break. Marami-rami pa tayong tatalakayin kasama si Mr. Philip Amiel Lopez. Panoorin muna natin ang isa pang support message mula kay former Ormoc City Mayor at ngayon ay House of Representatives na ating Congressman Richard Gomez, no? Ano ba ang tamang pagtawag, Mr. Philip, pag halimbawa sinabi mong congressman or congresswoman? Okay lang bang ganun ang ating gamitin? Actually, mas okay yung yung district representative, no? Okay. Or legislator. Ayun, kasi meron tayong expert dito talaga. So, talagang nais din namin tayong i-educate tungkol dito sa ating Gender fair language. So, ating pakinggan ang ating Representative Richard Gomez para sa Katropa. Nakasalalay sa kamay ng mga responsableng magulang ang ikabubuti ng isang pamilya tungo sa isang matatag na pamayanan. Ang pagiging responsableng magulang
ay ang kakayahan, kasanayan, at karanasan na may kinalaman sa tamang pangangalaga, kakayahang magbigay at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga anak at buong pamilya tulad ng pagkain, edukasyon, pagkalusugan at iba pa. Mahalagang papel ang ginagampanan ng mga lalaki sa pamilya at komunidad. Kailangang hubugin ang mga kalalakihan para sa mas responsableng pagdidesisyon at pangalaga sa pamilya. Kailangan silang hubugin para sila ay mas responsableng katuwang ng kanilang asawa sa pagtataguyod ng pamilya. Sa panahon ngayon, ang lipunan ay tumitingala sa mga lalaki bilang haligi ng tahanan dahil sa mga mali at lumang pananaw sa pagiging tunay na lalaki. Maraming mga desisyon ng mga lalaki na isang nagiging sagabal sa paglago ng kanilang pamilya. Ang maling pananaw ng pagkamacho ng isang lalaki ay madalas nagiging balakid sa kanilang mga mas makahulugang partisipasyon sa pangangalaga ng pamilya. Halimbawa, maraming lalaking ayaw tumulong sa pangasiwa ng tahanan o mag-alaga ng bata dahil ito raw ay nakakabawas sa kanilang pagkalalaki. May mga babaeng nagiging biktima ng karahasan mula sa asawang lalaki dahil sa kagustuhang masunod o mangibabaw sa mga desisyon. At siyempre dahil dito, maraming mga kababaihan ang hindi nabibigyan ng pagkakataong lumago at makamit ang kanilang mithiin sa buhay. Nandiyan ang katropa. Ano ba ang katropa? Ang katropa ay isang adhikain o movement na naglalayong hubugin at paggalawin ang mga kalalakihan bilang responsableng individual, magulang at katuwang para sa kaunlad ng kanilang pamilya at ng pamayanan. Ito ay pagsulong ng makabagong pananaw sa papel at tungkulin ng mga kalalakihan sa lipunan na may pagpapahalaga sa kanilang kakayahang maging responsable sa kanilang desisyon at maging tagasulong ng kalusugan ng kanilang sarili at pamilya. Pagplano ng pamilya, malusog at ligtas sa pagbubuntis ng asawa at aktibong partisipasyon sa kunlaran ng lipunan. Ang LGU or MOOC ay magkakaroon ng katropa orientation dito sa lahat ng mga lalaking empleyado kung saan sila ay tuturuan maging responsableng kalalakihan. Ako ay katropa, nagpaplano at nag-aalaga ng aking pamilya. Sali na at maging katropa. Nagpaplano, ha? At sumusuporta sa pamilya. Maraming salamat, Representative Richard Gomez. At atin munang i-shout out ang ating mga viewers mula sa Victoria Oriental, Mindoro, LGU Victoria, MSWD, and from Palawan. Okay, and watching from Occidental Mindoro. Thank you po for watching and tuning in. No, ang ating Provincial Population and Development Oximin. Thank you po for watching. So sa ngayon naman, ano ang mga mga pagbabagong napapansin natin, Mr. Philip Amiel, sa pananaw ng kalalakihan tungkol sa pagkalalaki at reproductive health sa paglipas ng panahon? Ano ba ang nakikita mong pagbabago? Sa ilang taon nating pagtatrabaho sa larangan ng gender development, no, nakita natin na malaki naman na ang pagbabago pagdating sa gender roles, no, nagkakaroon ng shifting ng gender roles. At kakibat nito yung pagbabago din sa pananaw ng responsibilidad ng lalaki dito nga sa usapin ng family planning at reproductive health, no. Marami nang open talaga, no, at marami na ang yumayakap dun sa non-traditional way of having relationships, no, yung pakikipagrelasyon sa kanyang asawa, na mas nagiging bukas. At nakikita nga natin, natutuwa tayo ngayon, no? May mga lalaki na ngayon na talagang aktibo na sila na mismo ang nag-volunteer to have vasectomy. Kasi aminin natin, no, Miss Mai, pagdating sa family planning, maraming methods ay sa babae talaga nakatutok. So natutuwa tayo na tumataas yung mga kalalakihan na nagpapavasectomy, no, at gumagamit na ng contraceptive like condom. Ayun, so saludo tayo sa mga kalalakihan. No? Merong growing movement ng no scalpel vasectomy sa ating mga kalalakihan. No? One day, invite din natin ang ating mga katropa. At nakakatuwa din na malaman na marami naman din, no, talagang LGUs or local government units ang merong programa para sa ating mga kalalakihan. At ano-ano ba tong mga programa ng CPD tungkol sa male involvement on reproductive health at family planning, Philip?
Syempre, pagdating sa main involvement flagship natin, yung katropa, no, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. No? Ito ay patuloy na isinusulong ng CPD, no? At katuwang natin dito ang mga local government units. Dito natin pinapayabong yung kaalaman ng ating mga kalalakihan na sila ay bahagi ng responsableng pagpaplano ng pamilya. At sa katunayan nga, Miss May, nagkakaroon na ngayon ng inisyatibo dito sa Pilipinas, no, kung saan yung mga male groups, no, yung male involvement ay nag-uusap-usap na kasi 'di ba alam naman natin merong MOVE, merong ERPAT, ang DSWD at tayo bilang CPD na nagsusulong ng katropa, no, gusto nating mas palakasin pa yung pakikibaka ng mga kalalakihan tungo dito sa pantay na lipunan kung saan tayo ay kabahagi sa responsableng pagpaplano ng pamilya. Ayun, no, tama ka dyan, no, ang ating katropa. Meron tayong iba't ibang mode, no, ng katropang yan. Salamat sa pagbanggit mo, Mr. Philip. At nakikita rin natin ang mga rehiyon natin ay malakas dyan, no, all over the regions of the Philippines. Kitang-kita natin yan, no. So, isa sa mga nakikita rin natin na malakas, no, marami tayong nare-reach out sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At pagbati din, no, mula sa Dinagat Island. Okay, masayang pamilya sa iyo, Sir Dondon, for watching. At sa ngayon, no, atin munang panoorin ang pop info tungkol sa katropa. Let's watch this. Hoy! Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magtitino, umalis ka na lang dito. Ano gusto mong gawin ko? Puro kabisyo. Kaya ko at ng 7 anak natin na mabuhay nang wala ka. Wala kang silbi. Layas! Buti na lang talaga, 2 lang sila. Hoy, Roger! Hoy, mga pare ko! At muna! Sipag masyado magpasado. Salamat, pero pas muna ako. Alam nyo naman, di na ako umiinom yan. Sige na! Tsaka, dami ko pang gagawin sa bahay eh. Ha? Yan ang idol natin. Responsable. Di tulad nito, pinapalayo sa asawa. Kayo talaga. Alam nyo kung ako sa inyo, itigil nyo na yan ha. Wala na ako mga pare ko. Yeah, thank you. Uy, nahanap ka na ni Kapitana ha. Sa doon. Papa! Uy! Paano po? Pa, turuan mo ako sa assignment ko mamaya. Oo ba? Papa, ako din po ha? Siyempre, pero gagawin natin ang mga yan pagkatapos natin kumain ha. Yay! O mga anak, paghain at luto na yung pagkain. Narinig yung mama nyo ha? Oo. Turuan nyo na mama nyo, dali! Tulungan mo na lang sila sa assignment nila, ha? Sigurado ka? Oo. O, sige. Thank you, ma. Okay. Ma, Oo. alam mo, ang naisip ko lang, gusto mo na magsundan natin si Baby Jasmine. Talaga? Ano ka ba? Huwag na lang. Magkastos. Di ba nag-aaral pa yung dalawa? Mahirap. Huwag na lang. Sabagay. Saka na. Kaya mo, ma. Susundi ka pa ko para pwede na tayo magkaroon ng baby number 3. Di ba? Kulit mo talaga. Ang kulit mo talaga. Matulog na tayo. Kasi maaga ko bukas, di ba? May FP counseling ako. Oo nga pala, no. Kaya mo, ma. Sasamahan kita bukas. Talaga? Samahan mo ako? Promise. Promise ko yan. Di kita pababayaan, di ba? Swerte ko talaga. Salamat pa. Yes. Halika na. Sige na tayo. Anak. Oh, mga
Aling Daisy ha? Oo, kasi may importante na kami pupuntahan. Sige po pa. Wala pong bala kay Jasmine. Talaga? Po. Aling Daisy! Uy, bibili po muna sana namin yung dalawa ha. Sige pa. Halina kayo mga bata. Salamat po. Bye-bye. Bayad po kayo. Kabayad ha. Oh, hoy! Saan po dapat busy na busy kayo? May FP counseling kasi kami natin, Eh, baka gusto mo yung sumama na misis mo. Oo nga, Tisoy. Madali lang naman yun. Tsaka kasama naman ako. Sabihin mo na, dali. Oo nga. Susunod na, madami pa kami na asikaso. Pangako mo yan, ha? Sige, basta ayahin mo rin yung ibang tropa, ha? Yan. Sige, ako bahala. Ako magsasabi sa kanila. Pero pangako mo, ha? Next time. Oo, sige. O, sige, una na kami, pare. Uy, tropa! Kumusta? Okay na. Ano? Pasok na kayo, kumisa na sila. Sige. Sige, thank you, tropa. Sige, tropa. Thank you. Paano mga tropa? Tapos na ba yung mga gagawin nyo? Tapos na! Okay na. Talaga? Oo! Ikaw, Tisoy, napatulog mo na ba yung mga bata? Kamaingay, natutulog na magising pa yun. Tara na nga! Tara, hindi na. Mga katropa, simulan na tayo! Ayun, mga katropa, sali na. Ngayon naman, nagbabalik pa rin ang ating panauhin. Ano naman ang iyong mensahe, Mr. Philip Amiel, at paano natin hihikayatin ang iyong mga kapwa lalaki na makita ang shared responsibility sa family planning at reproductive health? Philip Amiel, it's your turn to shine. First, siguro ang gusto kong sabihin lang, no, yung ipagpatuloy lang natin yung maging bukas ang ating mga pananaw, maging open tayo sa ating mga advokasya, no, na mga nakikita nating pakikibaka tungkol doon sa pantay na pakikitungo sa loob ng tahanan, pantay na responsibilidad, at patuloy tayong matuto, no, kasi it's very important yung patuloy tayong tumatanggap ng impormasyon na mas makakapagpalawak at makakapagpatibay pa ng ating relasyon sa ating, hindi lamang sa ating mga asawa, kundi sa ating mga anak at sa mga kasama natin sa ating komunidad. So, I guess, no, ang mga kalalakihan, no, tayo ay katuwang. Katuwang tayo ng mga kababaihan sa pagpapalaganap ng tama at wastong pagpaplano ng ating mga pamilya. Ayun, very well said, katuwang. Pantay-pantay na pakikitungo at responsibilidad, hindi lamang sa loob, pero maging sa labas ng tahanan. Ngayon naman, ating panoorin ang ating testimonials ng ating mga katropa na gumamit ng family planning method patungkol sa no-scalpel vasectomy, lalo na, no, kaunti lamang mga kalalakihan ang talagang gumagamit niyan. Pero sabi nga ng ating guest, there is a growing movement of men volunteering for no-scalpel vasectomy. Panoorin po natin ito. Sa hirap ng buhay ngayon, importante ang family planning. At sa mga tatay, alam nyo ba na pwede kayong magpatali ng hindi susugatan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Para sa mga paps nating airpods dyan, kayo ba ay kontento na sa dami ng inyong anak? Kung oo, game ka bang magpatali?
Oo, Paps, malinaw pa pandinig mo. Ikaw ang magpapatali, hindi si Mrs. G. Sa Davao City, sa ilalim ng kanilang family planning program, nagsasagawa ang City Health Office ng no scalpel vasectomy. Ito ay isang permanent method sa mga ayaw na mag-anak, pero lalaki ang sasailalim sa procedure, kumbaga counterpart ng ligation sa mga babae. No scalpel meaning hindi tayo gagamit ng blade para sugatan yung pasyente. So, the procedure is about 15 to 30 minutes. Ang pinaka-incision natin is may ipiprick tayong part sa parang bayag or sa scrotum. Tapos isi-stretch, tapos ilalabas yung vas deferens. Ang konti, ikakat, then itatay. May anesthesia naman po tayong gagamitin. Sa Pilipinas, maraming mga kalalakihan ang hindi pa bukas sa ideyang ito dahil umano sa misconceptions. Kinukumpara kasi sa aso, kapon daw. Actually, hindi siya kapon. Kasi yung kapon, tatanggalin mo talaga. Ito wala kang tatanggalin eh. And then, nakakabawas ng lakas. Hindi po totoo yun. Another thing is nakakabawas daw ng gana. Contrary din po yun. Kasi nga, mas ganado kasi hindi natakot nakapagbuntis. Ang 30 anyos na si Vincent may 2 anak at isa sa mga nag-undergo sa no scalpel vasectomy ng Davao City Health Office. Pagkatapos ng NSB, ma'am, no worries na po kami in terms sa pagbubuntis ni Mrs. Kaya sa mga nag-aalangan pa dyan, may payo si Vincent. Wala silang dapat itatakot, maliit na sacrifice lang para sa pamilya. Wala namang magbabago after sa vasectomy. Yun kasi ang akala nila. Wala rin namang magbabago sa performance. Ang no scalpel vasectomy procedure ay nagkakahalaga ng 14,000 to 18,000 pesos sa mga private hospital. Pero sa Davao City Health Office, libre itong ginagawa kada huling Biyernes ng buwan. Nakasanayan natin na laging kababaihan lang ang nagpapatali. Pero maiba naman mga paps, why not i-consider ito, di ba? Para naman sa kinabukasan ng inyong pamilya. Mobile Journey at Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Maraming salamat sa aming Commission on Population and Development Region 11 sa pagbahagi ng video na yan. No, malakas talaga ang male involvement on reproductive health and family planning dyan sa region na yan. Kasama din ng ilang mga regions sa ating bansa. Okay? At ngayon naman, tumungo tayo sa question of the day number 3. Ano ang ibig sabihin ng katropa ng CPD? Again, ano ang ibig sabihin ng katropa ng CPD? Ang unang makakasagot ng tama ay magkakaroon ng 200 pesos na load. Abangan ang aming announcement sa aming Facebook page at CPD Phils. At bago ang lahat, masayang pamilya, salamat sa pagtutok mula IMOS, Office of the City Population Officer, at moving forward after Typhoon 1. No? Stephanie, hello. At ayan, si Ome. Salamat sa pagtutok sa ating programa. Okay? So ngayon, magpasalamat na tayo sa ating panauhin. Sa araw na ito, Mr. Philip Amiel Lopez. Thank you. May ano ka pa ba? May bilin ka pa at huling mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Feeling ko naman nasabi ko na lahat, but siguro nasasabihin ko na lang sa mga kalalakihan, magkatropa na. Ayun, magkatropa na. At sa punto pong ito, okay, i-shout out natin ang mga nanunood mula sa ating opisina, mula sa Planning, Monitoring and Evaluation Division. Hello. Salamat sa suporta ninyo. At shout out din sa syempre sa aming division, no? Tumutok din ang mga nasa Information Management and Communications Division at sa mga taga CPD at City Population of Cabanatuan. Marami pong salamat. At nakita ko rin si Farinu Edres Nuna nanunood. So ngayon, maraming salamat muli at ang kalalakihan, lalo na ang may mga asawa at may sariling pamilya, ay may malaking papel sa lahat ng aspeto ng pagdedesisyon. At dito sa episode na to, ipinakita natin mula umpisa hanggang huli
na ang role talaga ng mga kalalakihan ay napaka-importante. Talagang shared responsibility. Ayon nga kay Mr. Philip, kailangang pantay na pakikitungo at responsibilidad dahil bahagi ang kalalakihan sa decision making at pagpili sa ating mga choices. At kailangan pakinggan ang boses ng lahat sa ating mga kalalakihan lalo na. Tulungan din natin sila at maunawaan nila ang kanilang tungkulin para sa kanilang pamilya, komunidad at sa ating bansa. Makibahagi sa usapan at i-share ang inyong thoughts gamit ang aming hashtags #PopBeat, #Tao ang Puso ng Pag-unlad, #CPD at 56. I-follow ang aming Facebook page. Ayan, on screen. At bukas ay International Men's Day. Happy International Men's Day, supporting men and boys ang ating tema ng International Men's Day. At ang ating tema sa CPD sa Katropa ay ayan on screen sa Commission on Population and Development. At also PopDev Week or Population and Development Week na sa November 23 to 29. So next week na yan. So makibahagi kayo sa ating mga pagdiriwang ng ating PopDev Week. I-follow muli ang aming Facebook page, ang ating mga socials, at CPD Phils. At sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales, na ngayon ay nasa Senate, nag-hearing siya para sa ating budget. At birthday po niya ngayon. Happy birthday, Yusek Lisa! At sa ngalan din ng aming Deputy Executive Director, Boyet Tacardon, ang isa sa mga think tank talaga ng PopBeat. Ako si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa PopBeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya! Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino, tayong puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa